Di ba? Palapit ng palapit ang araw mga kababayan na si Bato de la Rosa ay libre pang makakagalaw. At malamang sa malamang tama yung sinabi po ni Attorney Cristina Conti. Mamaya ibigay ko sa inyo kung ano yung sinasabi ni BHPD is not required to disclose any records of complaints to or investigation conducted by or records of intelligence information security procedures of the Office of the Attorney General in the Department of Justice, the Office Emergency Services, Galleon Trains upang magatid ng ligtas at komportabling biyahe sa mga pasahero ng MRT-3. Yan yung ating Pangulo. Tuwang-tuwa yung mga senior citizens. So, binigyan ng 50 non-working holiday araw-araw. Hindi man nagtatrabaho. Nandun sa dahig. Sige pa interview mga kababayan. At yung nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, balat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano, vlogger, broadcast journalist from Albay. Dito muna tayo sa ating joke time portion para lighter lang yung ating presentation ng mga discussions po. Padala mga kababayan ni Joe Prihinal. Nag-uusap yung mag-ina. Tanong ng anak sa kanyang nanay. May ginagawa yata, may finifill upan. Sabi ng anak, Nay, ano po ba yung ibig sabihin ng sex? Sabi ng nanay, ay, iyan anak yung ginagawa ng mag-asawa para ipadama nila yung kanilang pagmamahalan. Sabi ng anak, ang haba naman inay, ang haba naman anya. Paano ko kaya pagkakasyahin siya sa aking biodata? Ay nga ba ng sagot ng nanay? Ang tanong lang naman po, kung ano yung isusulat niya doon sa nakalagay sa biodata, sex, male or female. Iba yung pumasok sa isipan ng nanay. Nagpi-fill up lang ng biodata. Mali yung pagkaintindi. Hindi kasi maliwanag yung tanong ng anak. Ayan tuloy. Iba yung pumasok sa isip ng kanyang nanay. Ang haba niya ng sagot ninyo. Hindi kasi sa biodata ko. Siguro confused din yung anak kung babae siya o lalaki ba. Nagtanong pa eh. Nalilito din siguro ng kanyang gender kung ilalagay niya lalaki o babae siya. Anyway, matik na po. 200 pesos. Padala niyo po yung inyong GCash number. Kasama ka na rin dito sa ating monthly draw. Pag nabunot, 5,000 pesos. Pag hindi, sa December po, grand draw, 10,000 pesos yung cash prize. Di ba, balik tayo dito sa ating topic mga kababayan. Kung saan, sa tingin natin, ito yung tinatawag na writings on the wall. Nang ibig sabihin mga kababayan, your days are numbered. Di ba? Palapit ng palapit ang araw mga kababayan na si Bato de la Rosa ay libre pang makakagalaw. At malamang sa malamang tama yung sinabi po ni Attorney Cristina Conti. Mamaya ibigay ko sa inyo kung ano yung sinasabi ni Attorney Cristina Conti in relation dito sa possible arrest ni Bato de la Rosa. Meanwhile, ito muna pong balita dito, kalalabas pa lang po, mainit-init pa. Yan 2 hours ago lang po mga kababayan. Isang malinaw na pahiwatig. De la Rosa may be arrested over drug war if ICC asks, sabi po ni Bersamin. Ako ang reading ko po, malamang hawak na ng Interpol. Hindi magsasalita na ganito without reliable information na nakarating sa Palasyo Malacanang. At I think may inside knowledge din po si Attorney Cristina Conti, yung abogado, mga kababayan na tumutulong sa mga biktima ng crimes against humanity, ng AGK. Siya yung unang nagsalita nito several days ago, na-interview siya mga kababayan. And this is statement ni Lucas Bersamin mga kababayan, nagpapakita malapit na. And I think
baka biglang mag-disappear na lang po si Bato de la Rosa. Kasi yung plano niya na humingi ng proteksyon mula sa Senado, malabo po yon na maproteksyonan siya ng Senado. Alangan man dyan na siya titira sa Senado para hindi siya maaresto. Di ba? Kahit pa sabihin, mga kababayan, na suportado siya ni Chis Escudero, pwede siyang pagbigyan. Siguro, during sessions, hindi siya pwedeng maaresto. But after the sessions, alangan man hindi na siya uwi, dyan na siya titira po. Siguradong susunduin siya ni General Torre. At si General Torre hindi po pasisindak. Hindi nga nasindak ni Digong. Si Bato pa. You see? So yun ang nakikita natin. But with this story, baka hindi na po lumabas. Mag-disappear na lang po si Bato de la Rosa tulad ni Ping Lacson noon. Si Ping Lacson biglang nag-disappear noon, mga kababayan. Lumitaw nang tapos na yung term ni GMA. Si Noynoy Aquino na yung presidente. Diba? Yan sabi dito ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa interview ng Kyodo News. Na ito anyang si Bato de la Rosa would receive treatment similar anya to what we did to Duterte, who was arrested by the Philippine police in March for alleged crimes against humanity over the killings following a warrant issued by the court in The Hague. Sabi dito sa balita ng Inquirer, although the Philippines withdrew from ICC in 2019, under Duterte, authorities are obliged to cooperate with court warrants as the country remains a member of Interpol, which facilitates ICC warrant. Bersamin, a senior member of Marcos' cabinet, spoke after De La Rosa won re-election with the third highest number of votes among contested Senate seats in the Philippines midterm elections in May. So sabi po ni Lucas Bersamin, if there is an Interpol notice anya, we proceed. But if the Supreme Court comes out with a ruling that says you must afford full due process before you surrender anyone, that's what we are going to do. So, kung ano ang sinasabi sa batas, yun ang susundin ng Palasyo Malacanang. Malinaw na mensahe, mga kababayan, kay Bato de la Rosa and the rest of the officials of the previous administration. Sabi nga kasama si Sara Duterte, iwan ko kung dito sa posibleng ilabas na warrant of arrest kasama si Sara Duterte. Kasi noon, mismong si Sara Duterte yung nagpalitaw ng balita. Siguro tinitest niya yung waters, testing the waters, or nagpalitaw siya ng ganong balita para mag-react yung Palasyo Malacanang or yung ICC kung totoo ang mga nauulinigan nila na mga balita na kasama siya sa isusunod na, mga kababayan, na i-issuehan ng warrant of arrest or may existing warrant of arrest na kailang hindi pa nare-release. Yung unang mga balita nga, ang sabi, uunahin siya kaysa kay Bato de la Rosa. Pero this time, si Bato de la Rosa, mga kababayan, ang sinasabi dito sa balita. Sasabi dito sa Inquirer report, in June, Duterte filed a petition with the ICC seeking temporary release to allow him to stay in another country. The court has yet to rule on the request. Sabi ni Bersamin sa report ng Kyodo News na publish ngayon ng Inquirer, it's up to the ICC to make that decision. It's really a matter of us not having anything anymore to do with the case. So ang ganitong mga statement, ang reading natin po, the palace is setting the stage for another arrest which is looming. At malamang sa ating basa, mga kababayan, baka hawak na po ng Interpol. Baka nga po nasa kamay na ni General Torre. Mamaya, tingnan natin, siyempre, baka magpa-presscon si Bato. Kung magpa-presscon pa siya, mag-react on this report, mga kababayan, na kalalabas pa lang. Or baka biglang mag-disappear na lang po si Bato de la Rosa. Ano tingin niyo? Baka ganun din si Sara, hindi na umuwi. Di mabuti niya ni Mr. Maravillas kasi nasa dahig siya. Ang sabi, ang itinerary niya, pagbalik niya sa Pilipinas, alis din siya immediately, connecting flight papuntang South Korea kasi may rally doon na inorganize para sa Bring Duterte home, mga kababayan. Doon na lang naubos yung panahon ni Sara Duterte. Araw-araw, ginawa na ni Sara ang non-working holiday.
O ngayon, kung maaresto mga kababayan, si Bato, ay hindi na siya makaka-participate po para mag-motion to dismiss sa impeachment trial ni Sara Duterte. O ngayon, napanood natin sa isang interview, kalimutan ko kung ANC yata yon or Billionario News Channel, na sinabi po ni Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti, na they're expecting before na mangyari yung hearing sa September, scheduled hearing ni Digong doon sa ICC po, baka lumabas na rin po yung warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa. That was several days ago, mga kababayan, na panood natin. And this time, ito yung statement po ng Palacio Malacanang na nagsasabi, De La Rosa may be arrested over drug war if ICC asks, sabi po ni Lucas Bersamin. So ito mga pangitain, mga kababayan, mga pahiwatig, malapit na po patulad kay Digong, itong si Bato de la Rosa. Hindi man magsasalita ng ganyan si Lucas Bersamin kung hindi reliable yung information niya. Sabi ko nga, baka nga nandyan na, naghihintay lang ng tamang timing. Bakit niya Mr. Maravillas in-announce pa, hindi na lang ni-release? May mga dahilan, mga kababayan, kung bakit naglabas ng ganitong statement po ang Palacio Malacanang. Siguro para tingnan kung ano yung magiging reaction po ni Bato de la Rosa at kanyang mga supporter. Para niya Mr. Maravillas, torture sa pag-iisip ni Bato de la Rosa. Matapang naman po si Bato. Kayang-kaya ito ni Bato, kaya nga ng matanda ni Digong. At si Sara Duterte laging nakangiti, pati yung kanyang nanay. Happy lang sila doon, nakakapamasyal, mga kababayan. Pabalik-balik si Sara doon sa kulungan ng kanyang tatay. So, kaabang-abang ito, mga kababayan, na mga balita. And possibly mamaya, kung magpa-presscon, kung hindi na magpakita si Bato, positive. Pero pag nagpakita pa si Bato, di medyo matagal pa siguro. Siyempre, may mga intelligence reports din siya. May mga network din siya, mga kababayan. May mga tao siya na pinagkukunan. Pero hindi umobra po yung kay Digong. Hindi umobra yung intelligence ni Digong po. Na corner po si Digong. Diretso, mga kababayan, diniliver sa ICC. Nasyak yung supporters ni Digong, including Bato de la Rosa. O ngayon, mga kababayan, kung mangyari man yan, ang ibig sabihin lang, binibigyan sila ng due process. Hindi tulad po na nangyari sa AGK, walang due process, lahat lang kill. So, mapalad pa sila kasi binibigyan sila ng pagkakataon na to defend themselves in court. Tama po? So, walang dapat ipagreklamo sila. At yung trato sa kanila, mabuti yung pagtrato sa kanila, mga kababayan. Dito, during the arrest, kay Digong at sa kanong nando na po sa ICC detention cell. Maganda yung pag-asikaso. O ngayon, dito na tayo sa issue, mga kababayan, ng ating First Lady Lisa Marcos na ayaw tantanan ng mga fake news peddlers na mga DDS. And this time, confirmed na ang pinakalat po ni Bobby Tiglao, na isang veteran journalist at dati ding opisyal ng ating gobyerno noon, tumanda, mga kababayan, na paus-os, sabi nga dito sa amin, tumandang paatras, from a veteran respectable journalist to fake news peddler, na tulad, mga kababayan, kay isa pang broadcast journalist na si Jason Sa, naging mga fake news peddlers na po. Ang nagdebunk mismo, mga kababayan, yung kalyado nilang istasyon, Net25, na pag-ari ng Iglesia ni Cristo, nakakuha, mga kababayan, ng police report mula sa Beverly Hills. Yan, Patricia Takyas, Interim Records Manager, Police Department, date July 15. The other day lang po, regarding response to California Public Records Act, Request Desk Investigation Report 25-11805. Ano sabi diyan? This letter is in response to your request. The request that was made electronically on July 15, 2025 under the California Public Records Act. The request seeks disclosure of a report that occurred on March 8, 2025 under case number 25-0000001-1805. The Beverly Hills Police Department has determined that the request in part seeks copies of public records in BHPD's possession. Under the Act, BHPD is not required to disclose any records of complaints to or investigation conducted by or records of intelligence information security procedures
of the Office of the Attorney General in the Department of Justice, the Office Emergency Services, and any state or local police agency or any investigatory or security files compiled by any other state or local agency for correctional, law enforcement, or licensing purposes. The records sought in the request fall under this exemption and therefore will not be disclosed. However, BHPD is providing the following information in accordance with the Act. Crime incident, death investigation, location of incident, Beverly Hills, California. The Beverly Hilton. Reported date and time, March 8, 2025, 11:32 a.m. Death time of incident, March 8, 2025, 11:32 a.m. Victim age, Juan Paulo Tantoco, 44 years old. Then sa next page, ito yung mababasa po. Summary of incident on Saturday, March 8, 2025 at approximately 11:30 hours. Officers were dispatched to the Beverly Hilton Hotel. Regarding a person not breathing, officers entered room and observed hotel security performing chest compression on an unconscious male subject. Officer took over with life-saving measures and subject was pronounced deceased at 12:05 hours by paramedic. If you should have any questions, please feel free to contact me. O yan man lang po. Hanggang doon sa paramedic, dinagdagan itong report na to, mga kababayan, ng mga mahilig mamimiking DDS. Minanufacture nila tulad ng Pulburon News. Dinagdagan, Pulburon video, pinakalat, AI generated. Ganon din ang ginawa dito, mga kababayan. Tampered. May nakita kayong pangalan dito na Lisa Marcos na kasama sa report? Wala, di ba? Dinoktor. At ang malamang, ako doon ako manlag po, pwedeng mismong si Bobby Tiglao ang gumawa o somebody. Ginamit si Bobby Tiglao kasi kaalyado nila para ipakalat ang fake news laban kay First Lady Lisa Marcos. Yung post kasi po ni Bobby Tiglao, ito po siya. I received via Viber this photo of a Beverly Hills police records supervisor reporting on Mr. Tantoco's death and persons who were with him when police arrived. Alisa Araneta Marcos was one. I also checked if there was such a record supervisor. There is. The palace spokesperson who denied this should explain. So ito yung pinakalat, mga kababayan, ni Bobby Tiglao. Pinakalat din ni Richard Poon, na biktima din, yung artista yata to. Nakita ninyo ito? Tampered siya. Ito yung tampered. Tapos may dagdag na, may pangalan na ni Lisa Marcos. Oh. Yung original na report, mga kababayan, hanggang paramedic lang. Dinagdag itong, and the cause is initially suspected to be drug powder, suspected to be cocaine, was seen scattered on the table. Wala man po doon sa original na report ito. Tapos, companions of the victims were summoned to the BPHD for investigation siguro, where Dina Arroyo Tantoco, yung asawa yata ito ni Paulo Tantoco, Lisa Araneta Marcos, and Alexa Miro. Pinakalat ng mga DDS ni Bobby Tiglao una, tapos ni Mark Anthony Lopez. Si Mark Lopez po, yung inimbestiga sa Congress. Nakita ninyo kung paano sila mag-tai-tai ng mga kwento, mamiki ng mga dokumento. Pati yung dokumento ng LA, police po, piniki nila para siraan si Mrs. Lisa Marcos. Ganon sila kasama. Inabuking. Kasi inamon po ni Yossi Castro. Kasi yung Palasyo Malacanang, mismong nag-verify doon at na-discover, dinagdagan po. Wala sa original na report ng LA Police yung pangalan ni Lisa Marcos and others. Tinamper nila, dinagdagan. You see, ganyan kadesperado po ang mga DDS, ang kampo ng mga Duterte, na sinakyan naman po ni Sara Duterte. So pag tiningnan mo, inanalyze mo, I think talagang sila ang gumagawa ng ganitong mga mga pagpapakalat ng mga misinformation, disinformation, fake news para siraan po yung ating gobyerno. Sa bagay, na-report na siya sa Al Jazeera noon pa. Ipakita ko sa inyo. Yan Al Jazeera. Ano sabi diyan? AI and disinformation fuel political tensions in the Philippines. Rodrigo Duterte supporters step up digital smear campaigns against opponents using AI-generated content after his ICC arrest. So ganon, mga kababayan. Confirm. Ang nag-confirm mismo nito, una yung ABS-CBN,
Na-tampered nga siya kasi naka-obtain din sila, nag-check din sila after na i-challenge ni Jose Castro yung media sa kanyang press briefing sa Palasyo Malacanang. I-check yan ninyo. Nang i-check, pati yung Net25, na-check nila, talagang dinagdagan yung report. O ito yung post kahapon mga kababayan ng Net25 News and Information. Exclusive, nakakuha ang Net25 News and Information ng original copy ng Beverly Hills Police Department or BHPD letter report sa kaso ng pagkamatay ng businessman na si Paulo Tantoco. Makikita sa ipinadalang incident report na walang binanggit na dahilan ng pagkamatay at mga personalidad na sinasabing inimbestigahan sa insidente, kabilang na ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos Araneta. Sinabi ni BHPD Detective Chris Coulter na wala silang inilabas na ganong impormasyon at ang kumalat na dokumento at lumalabas sa mga balita ay tampered via Weng de la Fuente. Ito yung Net25 report na nakuha, mga kababayan nilang document, pinablish niya, attached dito sa kwento na kanilang nilabas kahapon. So ito yung report na tinamper nila. Ayan o. Hanggang paramedics man lang o. Paramedic. Nakita niyo? Paramedic. Hanggang dyan man lang po yung report, dinagdagan sa baba. Yan o. Hanggang paramedic man lang, dinagdaga ito o. And the cause is initially suspected to be drugs or cocaine powder. Ganon kadesperado mga kababayan ang kampo ng mga Duterte sa paninira po sa First Family kay Mrs. Lisa Marcos para idikit mga kababayan dito sa issue ng droga, kasi yung issue nila, narrative nila, bangag, hair follicle test. Yan ang laging challenge. Pinalalabas nila gumagamit ng pinagbabawal na gamot si Mrs. Marcos. At siyempre, ang gusto nilang paniwalaan ng mga tao, pati yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pag naniwala yung mga tao, gagalit yung mga mamamayan, mag-aalsa laban sa Pangulo, patatalsikin sa pamamagitan, yun ang agenda nila, ng people power para iluklok si Sara Duterte. Si Sara Duterte, nang lumabas itong fake news, matik po mga kababayan yung kanyang reaksyon. Pinablish ng isa sa kanilang mga supporters, mga fake news peddlers. Yan po oh. Ayan oh, panoorin natin. Ka magmayabang, Auntie Claire. Ngayon mo sabing fake news. Kailangan pa ba natin paniwalaan Ayan oh, si Sara. ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? Tapos nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose. At kung makikita ninyo doon, sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Marcos na isa sa mga tao doon sa loob. Drug overdose sa hotel room at ang daming nakikita ang other substance na sinabi doon report ay Kita suspected cocaine din. Ay bigla Sinakyan nilang agad po ni Sara Duterte. kinuha si Pangulong. Sa kanya pala nanggaling ang fake news. Kaya sabi ni Jose Castro, sa kanya pala niya nanggaling yung pinakalat na fake news, referring to that statement ni Sara Duterte sa interview po sa kanya ng mainstream media. Ito po yung report ng UNTV. 2 months ago, pakinggan po ninyo. Report ng UNTV to. Tahasang pinangalanan ni Vice President Sara Duterte si First Lady Liza Araneta Marcos na sangkot anya sa drug overdose sa Estados Unidos. Ayon sa pangalawang Pangulo, makikita ang pangalan ng unang ginang sa police report na may kaugnayan sa nasabing insidente. Iginiit din ni VP Sara na ginamit lang ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa isyu na kinasangkutan ng unang ginang. So, nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose. At kung makikita ninyo doon, sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos. Doon sa loob ng kwarto, si First Lady Lisa Marcos, at nandoon sa police report, cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nila hinila, kinidnap, si Pangulong Duterte. So malinaw mga kababayan kung sino ang nasa likod nitong mga paninira
At pagpapakalat po ng fake news in relation po sa sabi, sangkot si First Lady Liza Marcos. Mismong si Sara Duterte po ang nagpapakalat kasama yung kanyang mga supporters na mga journalist and DDS vloggers. Napakalinaw. Tinamper po yung document. At ang mismong nag-confirm na it is tampered, aliado nilang istasyon, Net25. Nilaglag sila ngayon. Kita ninyo, mga kababayan, ang gawaing masama po, ang kasinungalingan. May hangganan. Nothing concealed which shall not be revealed, or hidden which shall not be made known. O di, nabuking sila ngayon, mga kababayan. Confirm na mahilig sila sa pagpakalat ng fake documents, fake video, yung pulburon, fake document, pati yung report ng LA, police report, tinamper po para siraan si First Lady Liza Marcos at yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa issue ng droga. Yan mismo ang report ng Al Jazeera. AI and disinformation fuel political tensions in the Philippines. Rodrigo Duterte supporters step up digital smear campaigns against opponents using AI-generated content after his ICC arrest. Al Jazeera mismo ang nag-report. Ito si Jose Claire Castro. Pakinggan po natin tungkol dito sa Peking document. Kahapon po sinabi po natin, iyan pong police report na yan na kanilang pinost, shinare, at ipinakita sa taong bayan, yan po ay peke. Malakas ang loob po natin na sabihin yan dahil alam po natin ang katotohanan. Sinabi po nga natin sa media na kayo din po ay mag-imbestiga para malaman niyo po ang katotohanan. With your copy, napakita po natin, napatotohanan po natin na yung police report na kanilang pinost sa kanilang Facebook account ay totoong peke. Digitally altered. Nilagay lamang po ang pangalan ni First Lady Liza Marcos para po maisama sa issue na ito. So, una pa lamang po, peking video, peking police report. Ano pa po ba ang aasahan natin sa kanila? Puro sila tanim, ebidensya, puro pang-iintriga. Tunay na obstructionist, tunay na fake news peddler. Hindi po ba sila naaawa sa mga Pilipino na niloloko nila sa kanilang mga naratibo? So, sana po ang mga Pilipino po ngayon ay maging mapanuri. Piliin naman po ninyo ang inyong pakikinggan. Kayo na po mismo ang mag-imbestiga. Gamit po ang mainstream media at iba't iba po mga responsableng social media content creator. Bigo sa inyo, pag mga DDS vloggers po, kampo ng mga Duterte, ang pabrika po kasi ng fake news, sabi ni E.S. Lucas Bersamin, si Digong mismo, mga Duterte mismo. And this time, confirmed si Sara Duterte. Pinatulan niya yung fake news. So, we can assume na aware siya na ang mga pinapakalat na fake news, malamang siya pa nga po yung nag-utos. Baka nga, mga kababayan, kasi bakit ito gagawin ng kanyang mga supporters? Kung walang basbas, you see, ganon katindi, kasama, mga kababayan, yung mga pinagagawa nila. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, unbothered, hindi man po apektado, sige lang ang trabaho. Yan ang ating Pangulo. Walang buwis na masayang pagkatapos ng 10 taon na paradahan, pinaandar na ng PBBM admin ang ilang Dalian trains upang magatid ng ligtas at komportabling biyahe sa mga pasahero ng MRT-3. Yan yung ating Pangulo. Tuwang-tuwa yung mga senior citizens. So, binigyan ng 50% discount sa paggamit po pagsakay sa LRT 1, 2, and MRT 3. Ang nagsimula po ng MRT, LRT, yung tatay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon, pinapaganda niya. Pati yung subway, mga kababayan. Ang mga plans for subway, mula po sa tatay ng ating Pangulong Bongbong. Pati yung mga skyway. Yan ating Pangulo. PBBM eyes inauguration of Metro Manila Subway Project by 2028. Binisita niya po. Sabi ng ating Pangulo, basta tingnan natin. Lahat naman ay nag-agree na kailangang bilisan para naman maging mas maginhawa ang kanilang pag-commute. Sabi ng ating Pangulo. Ito yung Dalian trains. Pinaandar na ng ating Pangulo. 3.7 billion MRT trains gathering dust in depot. Yan Pinaandar na. Finally hit track, sabi dyan President Marcos makes Dalian trains final hit tracks
after 10 years. Pinabayaan po ng previous administration, COA, 48 Dalian trains for MRT3 remain unused. Pinandar na ng ating Pangulo. Ito yung pagbisita niya sa subway, mga kababayan, para maibsan ang traffic sa Metro Manila. Sabi diyan, patuloy ang pagtiyak sa agarang pagkumpleto ng Metro Manila subway, ang kauna-unahang underground railway system ng Pilipinas. Sa Camp Aguinaldo Station, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang status ng proyekto, kabilang ang pag-install ng mga tunnel segment. Sa tulong ng subway, nasa 519,000 na pasahero bumabiyahe mula Valenzuela hanggang Parañaque at pabalik ang inaasahang mabibigyan ng mas maginhawang commute araw-araw. Napakasipag ng ating Pangulong Bongbong habang si Sara Duterte masipag manira at laging non-working holiday araw-araw. Hindi man nagtatrabaho. Nandun sa dahig, sige pa-interview mga kababayan. At yung pa-interview niya, panira sa ating administrasyon. Laging bukang bibig ang paninira mga kababayan habang nagtatrabaho ang ating Pangulong Bongbong. Kita niya, kaya mataas yung ratings ng ating Pangulo. Tumaas ng 10%. At si Sara Duterte, bumaba yung ratings niya. Tapos sabi sa SWS, pati yung mga taga Mindanao, 52%. 66 sa buong Pilipinas, 52% sa Mindanao. Mga Mindanaoans, gustong harapin na ni Sara ang impeachment trial. You see, sawang-sawa na sila sa isang opisyal na walang ginagawa, kundi manira, tapos ayaw pang sagutin yung mga akusasyon laban sa kanya sa maling paggamit ng confidential funds. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsa Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.